Isang magandang hapon muli, Luzon, Visayas, Mindanao. Neto na naman po tayo at huhugot. Ito po ang inyong lingkod, si Sercat Catalino Sercat Enriquez. At nandito tayo sa ating pang-apat na episode or test broadcast. Ngayon, mukhang maganda ang ating umpisa kahit na medyo binabagyo tayo at inuulan. Itong nakaraang 3 araw na sunod-sunod. Pero sana naman, kung nasaan man kayo, sana safe and sound tayong lahat. Kasi kanina, medyo lumabas ako mga tanghali at kailangan kong bumili ng mga kailangan ko. Paglabas ko pa lang nakikita ko, nagdidilim ang langit at binilisan ko. Ganun pa man, inabutan ako. Sumilong na lang ako dun sa flyover ng Alabang. Yung flyover doon. Pero sana kung nasaan man tayo ngayon, ingat-ingat lang po. At sana hindi tayo binabaha. Sana safe tayo kung nasaan man tayo. Ngayon po, ang tatalakayin ko, isang bagay na may kaugnayan sa pang-araw-araw nating ginagawa. Ang tawag ko dito yung bang pagbabago. Ika nga sa English, change, di ba? May kasabihan nga, there is nothing permanent in this world except change. Naalala ko tuloy yung philosophy professor ko nung nag-aaral pa ako sa UST. Kasi doon ako dati nakatira sa Sampaloc bago ko lumipat dito sa Alabang. Si Dr. Ariston Estrada. Magaling na professor yon at medyo may pagka-eccentric nga lang. At sabi niya, meron siyang binigay na you cannot put your finger in the same river twice. Kasi daw, pagka nilagay mo, sinawsaw mo yung daliri mo dun sa ilog, nagbago na yon. So there is nothing permanent in this world except change. Diba? Ngayon, ang tanong ganito, kung araw-araw mayroong pagbabago, napapansin ba natin yun? At kung gusto mo namang may pagbabago sa buhay mo, alam mo ba kung anong gusto mong mabago? Kasi ngayon, meron ng bago, di ba? Ang tawag natin dito, new normal. Yan. Normal na, bago pa. Bakit? Ano ba yung normal nating ginagawa? Di ba? Tignan natin, di ba? Bago magkaroon ng lockdown, bago magkaroon ng pandemic, ang regular na normal nating ginagawa, pagkagising, yung mga estudyante, siyempre, magpe-prepara, tapos papasok sa eskwela. Yung mga nagtatrabaho, umaga pa lang, nagpe-prepare yan, tapos papasok. At kung medyo may problema sa traffic, yan, normal na yan. Kasi nung panahon na yon, normal ang traffic. Ngayon, normal pa rin. Nawala lang yung traffic nung nagkaroon talaga ng matinding lockdown, yung ECQ. At talagang malaking pagbabago yon dahil walang transportasyon. Nag-iisa ako, so nangyayari, naglalakad ako. Minsan nakakatsyempo, merong libreng sakay, pero madalas naglalakad. At yun ang bagong normal. Yun ang pagbabagong nangyayari. Ngayon, kung titignan natin yung mga gusto nating mabago sa buhay natin, kagaya lalo na ngayon, lockdown or GCQ dito sa Metro Manila. Anong mga pagbabago ang nangyari sa buhay natin nitong nakaraan 3 buwan lang, di ba? Masasabi mo ba na yung mga pagbabago na yan nakatulong sa'yo? Kasi nga sabi ko kahapon, minsan tignan natin kung yung mga trahedyang nangyayari sa buhay natin, baka
blessing in disguise, di ba? O ano bang magandang ibinunga nitong lockdown? Isa na rito, yung pagsasama-sama ng pamilya, di ba? At kung dati, naghihiwa-hiwalay dahil pumapasok ka sa eskwela, pumapasok sila nanay si tatay sa trabaho, at kung ano pa, at pagdating sa gabi, halos wala ng panahon para kumain ng salo-salo. Yan ang medyo napansin ko na normal. Pero nung nagkaroon ng lockdown, yung new normal, ano na yung mga pagbabago? Kailangan, bago ka lumabas, may face mask ka. Ngayon, dati, pag nakita mo kaibigan mo, minsan, high five kayo, yakapan, kiss, sabay hug, mga ganun eh. Ngayon, hindi. Social distance. Dati, pwede kang gumala sa mall. Ako, gustong-gusto ko nun dahil senior citizen na ako, libre ako sa sine. 4 na sine. Dahil pag Martes, dito ako sa Star Mall, pag Miyerkules, doon ako sa Alabang Town Center, pag Huwebes, doon ako sa Ayala South, at pag Huwebes, doon ako sa SM Tunasan. So, sarap buhay, lalo na nung nag-retire na ako. Ha? Kaya, paano ba natin matutukoy kung yung pagbabagong nangyayari sa buhay natin, okay nga ba o hindi? Yan. Di ba? Siguro, madali natin itong tignan kung alam natin kung ano hinahangad natin sa buhay. Ano ba yung mga hinahangad mo na yung mga ginagawa mo, doon patungo. Di ba? Sa mga kabataan, lalo na ngayon, 21 pababa, bawal lumabas. Di ba? Sa mga kabataan, hangad nila makatapos ng pag-aaral. Bakit? Pag nakatapos ka ng pag-aaral, makakakuha ka ng trabaho, magandang trabaho. Para saan? Para kumita. Bakit gusto mong kumita? Siyempre, para magkaroon ka ng sapat na kabuhayan, para makabili ka ng mga gusto mo. At pinagsisikapan yan. No? Sabi nga, mga pangarap na pagkaroon ng sariling bahay at lupa, makapag-establish yan ng sariling pamilya, yan ang mga normal na gustong marating ng tao. Kaya nga, yung pag-aaral na yan, isa pang issue yan, bigyan ko ng konting pansin ngayon dahil Agosto na. Di ba? At August 24, yan ang araw ng pagbubukas ng mga paaralan. Pero dahil nga mayroong changes, mayroong pagbabago, hindi lahat pwedeng pumasok. At kung meron mang papayagan, iilan lamang yung makakapasok. Yung pagbabago ba niyan sa ating sistema ng edukasyon, masasabi nating okay. Paano mo malalaman? Diba? Gaya nga nung nagtuturo pa ako, sabi ko doon sa mga estudyante ko, kukuha ko ng isang pirasong tsak, yung hindi buo, medyo mga putol sa gitna. Tatanong ko sila, ito bang hawak kong tsak mahaba o maiksi? Meron mga sumasagot, mabibilis, mahaba, maiksi, iba tahimik. Ngayon, ang tanong simple, paano mo malalaman kung mahaba o maiksi? Kung wala kang batayan. Ba? Yung mga nagsabing maiksi, may hawak pa akong tsak na mas maiksi doon. Mahaba o sabi ko, dahil nilabas ko, yung maiksing tsak. Ngayon, ano ang punto rito? Yung pagbabago, hindi mo malalaman kung okay o hindi kung wala tayong sukatan. Ngayon, ano ba yung sukatan na masasabi natin na yung pagbabago sa buhay natin, okay nga o hindi? Tingnan natin yung mga usual na sukatan natin. Sa pag-aaral, sa eskwela, ano sukatan, di ba? Sukatan yung grade.
Ngayon, pag mataas ang grade mo, okay ka. Pagka mababa ang grade mo, hindi ka okay. Minsan, sinasabi natin, bagsak. Nung isang araw, di ba, tinalakay ko, ano ba yung numero na yan? Ano ba na nire-represent ng grade na yan? Kung titignan natin, pinaniniwalaan natin na pag nakakuha ka ng ganyang grade, okay na. Pero sigurado ka ba na meron ka ngang natutuhan? Kagaya ngayon, nung January, pinalad akong makapagturo ulit sa college. January, February, pagdating ng March, lockdown. At buhat noon, wala nang pasukan. Di syempre, binigyan kami ng instruction na magkaroon ng online class. Hindi ako handa doon. So, sinubukan ko mag-aral, bago di ba? May pagbabago, bisipin mo. Nung sanay na ako na gigising ng maaga, gagawa ng PowerPoint, laging meron akong PowerPoint. Pagkatapos, papasok. Pagdating doon sa classroom, maganda outcome. Dahil napakadali, dahil nagpa-PowerPoint nga ako. At yung mga estudyante, talagang makikita mo kung may impact o wala yung tinuturo mo. Gaya ngayon, salita lang ako ng salita, hindi ko malaman kung meron bang nakikinig sa inyo o wala, di ba? Pero hindi tayo lalayo, no? Tinatalakay ko, interesado ba kayo kung paano malaman kung yung mga gusto nyong mabago sa buhay nyo, okay ba o hindi? Paano natin malalaman? Balik-balikan ko lang, paulit-ulit po tayo dahil ito yung pundasyon or foundation nung inaakala kong gabay para malaman natin kung tayo ba nagbabagong pag-unlad at hindi nagbabagong paurong. Paano natin malalaman yon? Sa history nga, di ba sabi ko, yung pagbabago, yung history, yung kasaysayan, kinukuha yan yung pagbabago na napapadali ng lipunan yung pagkuha ng kanyang pangangailangan sa konting oras, konting effort, in less time and lesser effort, napapaganda mo yan, napapadali. Ang number one dyan, yung tinatawag nating economic. So balikan natin ng konti yung history. Kung iisipin nyo, ano ba yung pinakaunang stage ng history ng mga tao? Ha? Diba? Pag sinabi natin pinakauna, tinatawag natin yan primitive. Ha? Stone Age. Ha? Kumbaga sa kultura, ang tawag niyan, kung natatandaan ko pa yung Paleolithic. Lithic, ibig sabihin stone. Paleo, old. Kasi merong bago Neolithic, new. Ngayon, kung titignan mo yung aspeto ng pagbabago, tignan natin yung pinakauna. Yung sinabi ko na ang tao, since kailangan niyang mag-survive, ang number one na motivation ng bawat tao para magbago ay yung economic aspect. Na ibig sabihin yan, kailangan hindi ka lang makasurvive kung hindi meron kang sapat na seguridad para yung kalagayan mo, hindi ka masyado nag-aalala. Pero nung unang panahon, anong ginagawa ng mga tao para makakuha ng pangangailangan niya? Ano ba yung pangangailangan ng tao? Pagkain. O, ano ba kinakain nila nung araw? Di ba? Wala pa, hindi pa marunong magluto, bada alam yung gumawa ng apoy. So, ginagawa nila, nangangaso sila. Ang tawag dyan, hunting and gathering stage. Sama mo na dyan yung fishing. Meron nga sa mga libro ng history, ang tawag nila dyan, hunting and fishing stage. Yung characteristic ng buhay nila, nomadic, ibig sabihin,
Hindi sila naka-standby lang sa isang lugar, lakad sila ng lakad. Eh bakit? Eh syempre, hahanap ka ng pagkain eh. Kung halimbawa, dito sa lugar na to, naubos na yung mga bunga ng punong kahoy, wala ka nakakain dyan. Diba? Hahanap ka ng hayop na makakain. So, mga ganun. Ngayon, yung panahon na yun, hindi ka nakakasigurado kung makakakuha ka ng pagkain. Pag pinamalasmas ka, ikaw pa yung makakain ng mga ibang wild animals noong araw. Yun. Ano punto rito? Bago ka makakuha ng pagkain, gagamit ka ng effort, gagamit ka ng lakas, medyo mahaba-habang panahon. Ayan. Medyo nagkaroon ng konting technical difficulty. So balik tayo. Simple lang po ang pinupunto natin, no? Paano natin malalaman kung yung pagbabago, di ba? Eh, okay ba o hindi? Ginagamit kong batayan ngayon yung sistema ng pag-unlad. Pag napapadali natin na makuha natin yung ating pangangailangan in less time and less effort. So, para mas madali, i-advance natin ng konti. Pagkatapos nilang matuto ng konting teknolohiya, gumawa ng apoy, natuto rin yung mga tao nung araw na mag-alaga ng hayop. So, ang tawag yan sa stage na yan, sa history, economic aspect, tinatawag yung pastoral stage. Ibig sabihin, meron na silang mga hayop na inaalagaan, nagpapastol na sila, kaya pastoral stage. Siyempre, kung i-advance mo pa, nung matuto silang magtanim, isang pag-unlad yan na marami ka nang maiimbak na pagkain, pero kailangan doon ka na maglalagi sa tinaniman mo. Siyempre, hindi po pwede na pag tinanim mo yung isang halaman, kinabukasan, tumubo na yon. Mag-aantay ka. At habang nag-aantay sila, marami na silang mga bagay na ginawa at yun ang pag-unlad na tinatawag nating pag-usbong ng tinatawag nating komunidad na nagbigay daan sa sibilisasyon. Natuto na silang gumawa ng sariling sistema ng panulat, ng sariling relihiyon, gumawa ng mga bagay-bagay, lalagyan ng pagkain, at marami pang iba. So, sa sinasabing ito, yung pagbabago na sinasabi ko ngayon, makikita natin yung pagbabago na yan sa kasaysayan. Maraming aspeto yan, kagaya ng sa kultura, di ba? Sabi ko nga, ginagamit nila bato. Pero nung kaibahan ng Old Stone Age at New Stone Age, o sa mga nag-aral, napakadali, pang high school. Yung Old Stone Age, rough pa, medyo magaspang pa yung mga batong ginagamit nila bilang mga tools. Pero pagdating ng New Stone Age, hinahasa na nila ito. Siyempre, pag hasa yun, ano mangyayari? Mabilis itong makahiwa. O, di ba? Mabilis. O, sa panahon ngayon, ano na yung mabilis? Mabilis na tayong makipag-communicate. Bakit? Text lang eh. Samantalang nung 17 years ago, 15 years ago, lagyan natin, 20 years ago pa, meron akong wireless telephone. Pero yung wireless telephone ko, kailangan ang signal niya malapit doon sa handset nung PLDT line ko. Pag lumayo ako, wala na. Pero mga ilang metro din. Ngayon, kahit nasaan ka, pwede na.
Kasi dati, walkie-talkie, medyo milya-milyang layo, pwede. Pero ngayon, cellphone lang. Makakausap mo yung kahit nasa Amerika yung kausap mo. Di mabilis. So, ano yung binibigay kong batayan para malaman yung pagbabago natin okay ba o hindi. Yung kailangan mo, nakukuha mo sa mas mabilis at mas magaang na paraan. Tanong, alam mo ba yung mga kailangan mo? Yan. Sinabi ko na yan Kailangan natin ng sapat na kabuhayan, sapat na seguridad, kapwa-tao, ng pagtanaw ng mga tao sa atin, at syempre, yung accomplishment natin. Sa ginagawa natin pang-araw-araw, hindi na natin napapansin minsan yung ginagawa natin, walang pinatutunguhan dahil may mga bagay na nakasanayan na tayo. Halimbawa, pagpasok. Sabi ko kanina, bibigyan ko ng atensyon yung pag-aaral. Kasi nga, August 24, pagbubukas na yung eskwela. Pero ngayon, dahil merong pagbabago, ano na mangyayari? Marami sa mga mag-aaral ngayon, hindi napapasok sa eskwelahan. Paano sila mag-aaral? Siyempre sa bahay. Diba? Online. Kaya kung online yan, paano yung exam? Diba? Malaman ba ng teacher kung kumokopya ka o hindi? Or sarili mo ba yung mga sinasagot mo? Sarili mong karunungan o kaalaman? Lalong-lalong ngayon, napakadali ng copy-paste dito sa Google. Pero pansinin mo, basta nagkaroon ka ng grade sa isang recognized sa eskwelahan, ayos na isipin nyo, agaya ngayon, agaya na kinikwento ko, nagkaroon ng lockdown, nagbigay lang ako ng konting instructions, hindi ako masyadong nakapag-online training, nagkaroon lang ako ng isang general video na binigay ko sa lahat ng klase, turo, tapos nagbigay ako ng essay exam. O nagbigay ako ng isang assignment for research. Dahil pag research, kailangan maipakita mo na pinag-isipan mo yon. Bago ma-approve yung research, kailangan may mga doon ko napansin na kahit nasa college, may mga estudyante na hindi alam kung paano magsaliksik. Nakakalungkot. Pero syempre, dahil kasama sa sistema, sa nagawa mo yung requirement, okay na yon. Diba? Ngayon, sa darating na pasukan, kung mag-e-enroll ka, sa palagay mo, magiging okay ang iyong pag-aaral. Again, paano mo malalaman? Noong nagtuturo ako, tinuruan ko sila na makita kung paano matututo. Kasi sa sistema ng edukasyon, sa learning process, meron tayong tinatawag na levels of learning. At tatlong klase yan, yung tinatawag nating cognitive, pangkaisipan, affective, yan, personal, yung ating emotion or emotional level, at psychomotor, yung mga skills na ginagamitan natin ng physical na paggalaw. Pero madalas, nandoon tayo sa cognitive aspect of learning. Sabay-sabay po yan actually. Pero umpisahan muna natin sa pinakasimple. Social studies teacher ako. So, madalas pag-history, lalong-lalo na nung nag-aaral pa ako, punong-puno ng memorization. Pagka nagkakaroon ng examination, yan, mga factual lang ibinibigay. So, pag tinanong ka, what is the capital of the Philippines? Pag alam mo yung sagot, Manila, di tama ka. Ang tanong,
sapat na ba yung kaalaman na yun? Kung marami kang alam at marami kang na-memorize, anong kahalagahan ng mga impormasyon na nakuha mo? Kasi sa pag-aaral, pagka hindi mo nagamit yung mga natutuhan mo, makakalimutan mo agad. Di ba? Kung tatandaan ninyo, nung high school, lalong-lalo na nasa college ngayon, dami yung pinag-aralan tungkol sa history. Natatandaan nyo pa ba sila? Pero tanong, bakit kailangan yon? At paano natin magagamit? Yun ang tanong eh. O ito, kailangan kasi sa isang impormasyon na natutuhan mo, meron ka tinatawag natin pang-unawa o pagkakaunawa. Agaya halimbawa na sinabi ko, what is the capital of the Philippines? Pag sinabi mong Manila, ano yung dapat maintindihan dito? Kaya niyong hulaan? Okay. Ang iniintindi natin po rito, yung mga konsepto. Manila is the capital of the Philippines. Ang Maynila ang kabisera ng Pilipinas. Anong ibig sabihin nun? Anong maintindihan mo doon? E di dapat alam mo yung ibig sabihin ng salitang capital city. Sa Tagalog, kabisera. Ano ba yung characteristics ng isang capital city? Pag sinabi ng isang syudad ay capital, usually, dyan mo makikita yung seat of government. Gaya ng Manila, nandoon ang Malacanang. Pangalawa, highly urbanized po yan. Ibig sabihin, nandiyan dyan ang sentro ng kalakalan at yung mga kalye planado. Normally, nasa right angle. Nandiyan dyan yung, sulitin natin, yung sentro ng gobyerno, sentro ng kalakalan, highly urbanized, at saka madalas yan siksikan. In English, densely populated. Pag naintindihan mo yan, sinabi mong Tokyo is the capital of Japan, ano agad ang masasabi mo? Alam mo ng konsepto ng capital city. So sa Tokyo, malamang nandoon yung seat of government, malamang densely populated siya, malamang sentro ng kalakalan, at highly urbanized. Ganun po yung pag-aaral. Ngayon, nagagamit mo na siya dahil naintindihan mo. 3 levels po yan. Basic. Knowledge, pinakamababa. Manila is the capital of the Philippines. Understanding, mas mataas. Naintindihan mong ibig sabihin ng capital city. At application, nagagamit. Kaya pag alam mo ang capital city ng isang bansa, masasabi mo, yung mga bagay na yon, mai-apply mo. Ngayon, bigay tayo ng isa pang halimbawa. Ito, napakadali. Paano magluto ng spaghetti? Di syempre, ano dapat mong malaman? Knowledge. But alam mo yung ingredients. So, pasta, sauce, cheese, beef, lagyan mong sausage, at kung ano pa. Anong dapat mong maintindihan? Siyempre, yung procedure. At kapag ginawa mo na at nakaluto ka, ay di masasabi mong, alam mo na, marunong kang magluto ng spaghetti. Pero may mas mataas pa kahit na nakapagluto ka eh. Ano yun? Nung tinikman mo yung spaghetti, parang nasabi mo, bakit ganon? Parang iba yung lasa, parang mas masarap yung luto ni mami ng spaghetti kaysa sa akin. Ano kaya ang difference? So, dyan ay tinatawag nating analysis. Diba? Ito pala. Ginamitan pala ni mami ng olive oil, naglagay siya ng basil, naglagay siya ng ganito, ng ganyan. At nung ginawa niya yon, edi sabi niya, eto ang kulang. Nag-analyze siya. So, knowledge, understanding, application, tapos analysis.
Pero may dalawa pang mas mataas. Kung sa spaghetti, nag-isip ka, paano ko kaya mas mapapasarap ito kaysa sa luto ni Mami? Kung lagyan ko kaya ng Ajinomoto, o lagyan ko kaya ng magic sarap, sinubukan mong gawin. At nung pinatikin mo, mas nagustuhan ng iba, ibig sabihin, magkakaroon kang isang kaalaman na bago at konklusyon. So, higher than analysis, meron kang synthesis, at meron kang evaluation or conclusion. Kaya kapag tinignan mo yung levels na yan, pag nag-aaral ka, kahit anong bagay, kahit hindi sa eskwela, isa buhay mamang marami kang matututuhan na hindi mo akalaing matututuhan mo. Paano yun? Eto. May gusto kang pagbabago sa buhay mo. Tanong, anong dapat mong alamin? Knowledge, di ba? Anong dapat mong maintindihan? Paano mo gagawin? Ano ba yung mga bagay na gusto mong marating, di ba? Magkaroon ng sapat na kabuhayan. Ay marami naniniwala na makukuha mo lamang yun kapag nakatapos ka ng pag-aaral. Ayan paniniwala. Ang tanong, yan ba totoo sa lahat? May mga alam ka ba na mga tao na hindi naman gaano nakapag-aral, pero naging mayaman, naging successful? At kung meron man, ano kaya yung meron sila na pwede mong gawin? Yan. So, pag-aralan natin, research. Anong unang na mga alamin? Sino-sino ba yung mga tao na ganon? Siyempre, pag may alam ka, pag-aaralan mo, bakit kaya sila yumaman, nagkaroon ng milyong-milyong salapi, ay hindi sila nakatapos ng pag-aaral? Sa atin, eto, sikat na sikat, senador, di ba? Si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao, galing sa hirap yan. At talagang hirap na banat ng buto. Pero nagsikap siya dahil meron siyang talento at doon niya ifinocus yung kanyang kakayahan, yung kanyang pangarap. Kaya ngayon, sikat na sikat siya dahil pinagsikapan niya. At lagi ko sinasabi ito sa aking broadcast. Alam mo ba yung talento mo? May mga tao na magaling kumanta, may mga tao magaling sumayaw, magaling mag-basketball. Pero may mga bagay ba na yung kahit wala ka ng mga ganong klase ng talento, ay magagamit mo para umunlad at kung hindi ka man yumaman, maging maligaya ka sa kinalalagyan mo. Lalong-lalo na ngayon na pandemya. Ano ba yun? Ano ba yung bigyan natin ng pansin na dapat natin gawin? Kasi nga, kung hindi lahat ng tao mayroong sapat na talento sa mga bagay na yun na agaya ni Pacquiao, agaya nung mga magagaling kumanta, mga kung ano-ano pa man, merong isang bagay na gusto kong bigyan yun ng pansin. Na lahat tayo mayroong natural na kakayahan. Ito, maganda to. Kasi pag ito natutungan natin, malaking pagbabago at pag-unlad ang mangyayari sa atin. Ipapaliwanag ko mamaya kung bakit. Ano yon? Pansinin mo, ang programa natin ay hugot. Pag humugot ka, ibig sabihin, may konting bigat kang nararamdaman na kailangan mong ilabas, kailangan mong sabihin. Bawa ako, kagaya ko, nabibuwisit ako halos dahil tuwing lalabas ako, gumagamit ako ng face shield. Pero yung mga tao doon, mag-i-insist na gumamit ako ng face mask.
Kaya kagabi, nag-upload na ako ng picture na galing sa IATF na nandoon nakalagay na ang face shield ay sapat na para maging protection mo sa sarili mo. At kung senior man ako, dahil maraming establishmento na bawal kaming pumasok, nakalagay doon, pwedeng pumasok kasi nga unless you are buying essential needs. Nag-iisa ako, may certification ako. Kaya lang, hindi pa rin maalis na pagpapasok ka, kailangan naka-face shield na ako, naka-face mask pa ako. Hindi ko tuloy makalimutan yung insidente dun sa festival mall Dahil nakapasok na ako, nung palabas na ako, pinansin na ako ng gwardiya. Kailangan ko raw naka-face mask. O yeah, hugot ko yan ha. Pagpasensya nyo na, kinikwento ko na naman ulit. Ay di ginawa ko, nagreklamo ko. Sabi ko, alam mo ba na itong face shield protektado yung buong mukha? Tapos pag face mask mo pa ako, biglang sabi nung gwardiya, pasensya na po sir, kasi po may bago po kaming regulasyon dito Ayan na namang bagong regulasyon yan. Sa IATF, kailangan, in spirit of the law, pag naka-face shield ka, okay na yun. Dito kasi po, pag naka-face shield po, kita po yung buong mukha ninyo. Kaya ngayon, may bago po kaming regulasyon kasi po, marami pong naiinggit pag nakikita nila naka-face shield tapos guwapo. Sabi ko, baka po mainggit sila. Kaya pinagbabawal po namin kasi isa po kayo sa mga ganun. Sabi ko, sige, aalis na ako, hindi na ako papasok. Baka magpa-selfie pa sa akin ng gwardiya Joke lang po. Pasensya na akong corny. Anyway, sinasabi ko yung mga hugot natin, may pagkakataon niya na kakayahan ng bawat tao. Kahit wala kang sinasabi kong talento. Pagkat binigyan mo ng pagkakito, sa buhay mo. Ito'y po yung kakayahan na kontrolin natin ang ating sarili at makapagbigay ng pasensya o panindigan, kung kaya nating panindigan, yung mga dapat na bagay na kailangan nating itama. Pero pinakauna na rito yung pagpapalakas ng sarili natin para makapagpasensya. Diba? Gaya nga ng sa ating kakristyanuhan, ang number one na payo sa atin magpatawad. Ilang beses daw ba? 70 times 7, sabi sa Bible. Isipin mo, no? Sa araw-araw, gaano kadalas kang naiinis sa mga tao, sa mga nangyayari sa buhay mo? Ayun na nga Ako nga naiinis Humuhugot ang tanong, pababayaan ko na lang ba? Pagbibigyan ko na lang ba? Sa akin, halos, yun na yung kakayahan ko, yung kakayahang panindigan at ipaglaban yung tama. Pero lately, nakita ko, sabi ko, minsan, pagpasensya na lang natin. At diyan nakasalalay ngayon yung ating pagbabago. Lalong-lalo na yung mga kabataan. Bakit? Kasi pag 21 years old and below ka, hindi ka pwedeng lumabas. Hindi ka pwedeng gumala. Hindi ka man lang pwedeng magpunta sa mall. Kawawa naman yung mga kabataan. Diba? So, ano na lang ang gagawin natin? Paano tayo magbabago? Nasa bahay na lang ba tayo? Anong gagawin mo? Maglalaro ng Mobile Legends. Magne-Netflix. Magko-computer. Magse-cellphone. Magti-TikTok. Okay lang yan Dahil natural yan. Dahil ang tao, kapag walang magawa, kailangan niyang gawin kasi nabobore. Kaya nga, ang sabi, an idle mind is the workshop of the devil. At
Yung pagbabago, araw-araw mabibigyan tayo ng pagkakataon yan. Alamin lang natin kung ano ba yung pwede nating gawin sa kalagayan natin ngayon. Ako, medyo masasabi ko, swerte ako. Bakit? Kasi nga, hypertensive na ako at medyo napapagod na ako nung nakaraang taon, May last year. Nag-decide ako na mag-resign. May konting pensyon pero nakuha ko yung lump sum at alam ko hindi tatagal yun eh. Naubos na nga eh. At magre-resume yung aking regular pension sa November. So, walang pinagkakakitaan at sinuwerte nga ako nung December last year. Nagulat ako yung sa SSS pala, meron kaming 13th month. Nagkaroon ng konting hindi inaasahang pera nung December, medyo okay naging Christmas ko last year. Pero ganun pa man, nauubos yon. So, ano na yung mangyayari? Swerte. Dahil nung January nga, nakuha ako bilang college instructor. Paano nangyari yon? Kasi ako mahilig po akong mahilig po akong magsalita. Kaya eto, nagsasalita ako dito, nagbo-broadcast dahil ito na po yung aking parang adhikain or vocation. Ang medyo kulang nga lamang dito, ang kausap ko, camera. Sana dumating yung pagkakataon na pwede nyo na akong tawagan, pwede na kayong mag-comment, shout out na ako sa inyo. Pero ngayon, meron pa tayong mga technical difficulties. Bakit ko sinasabi ito? Kasi kung alam mo na yung kakayahan mo at alam mo na yung gusto mong gawin kung saan ka maligaya, doon nakatutok yung dapat mong i-develop sa sarili mo. Bukod sa pagkakaroon ng mahabang pasensya, marunong makipagkapwa-tao, maging magalang. Dahil araw-araw, hahamunin tayo yan, meron challenge yan eh. Araw-araw, merong mga bagay na hindi ka magugustuhan. At kapag meron kang hindi nagustuhan, ang challenge niyan, paano mo maiaalis yung negative aspect na yon, diba? Lalong madaling paraan. Yung iba ginagawa, nagme-meditate, yung iba bumibilang, galit na galit. 1, 2, 3, hinga 4, hinga 5, diba? Yung huwag ka agad padala sa emotion mo. Kaya nung kinikwento ko yan, nagkaroon ako ng trabaho, unfortunately, nag-lockdown. Kaya buhat nung March, hanggang ngayon, walang turo. Meron man online. At bago ako nagbo-broadcast, pinag-aaralan ko na rin kung paano magkaroon ng live stream sa YouTube or sa Facebook. Dahil ito lang naman yung gusto kong gawin. Hindi kaya, gusto kong gawin. Kahit hindi ako bayaran, makapagsalita lang ako at makapag-share mga bagay-bagay, lalong-lalo na magbigay ng payo, kausapin yung mga may problema para magkaroon ng mas malalim na pagtalakay kaysa puro idea lamang ang ibinibigay natin. Diba? Sa ngayon, nakikita mo na ba yung sinasabi kong paano mo malalaman kung yung pagbabago okay ba o hindi. Sagutin ko lang ng madali bago ako tumuloy. Malalaman mo yung pagbabago kung okay o hindi kapag ka nakukuha mo yung gusto mo, yung pangangailangan mo. Kaiba nga pala yan, yung gusto, yung pangangailangan. Kailangan nating maging malusog. Kailangan natin ng paggalang ng kapwa-tao. Kailangan nating makilala
ng ibang tao ayon sa ating kakayahan. Pero yung gusto nating ilala, yung iba, para magkaroon ng mga bagay na ganyan, nagsisikap yumaman. Yung iba, pinapaayos yung kanyang physical na appearance. Mga babae, kuskus ng pampaputi, lagay ng makeup, yung iba nagpapatato. Maraming mga bagay tayong ginagawa, pero ang bottom line, pinufulfill lang natin yung ating mga natural na pangangailangan. Ngayon, pag nasanay ka sa bagay na yan at marami nang kumikilala sa'yo, ibig sabihin, nakuha mo na yung gusto mo. Kagaya ngayon, kahit pa paano, gusto ko na magkaroon ng mga tagahanga. Diba? Paano naman ako magkakaroon ng mga, hindi lang tagahanga, siguro bottom line, tagapakinig. Shout out nga pala sa mga nag-member ng mga dati kong estudyante sa Universal College of Parañaque kasi bawat subject gumawa ako ng Facebook account. At sa likod, since tapos na yung semester, pag nagawa ko na yung lahat ng grades nila, i-archive ko na yung mga different Facebook account. Pero gumawa ako, especially, exclusive sa mga estudyante na yun. At marami namang nag-member. Ibig sabihin, gusto nilang ma-update tungkol sa kung ano man yung ginagawa ko at ma-establish yung connection namin. Ito yung sinasabi ko. Ngayon, kung yan dumami at marami nang humihingi ng payo, ng kaalaman, siguro masasabi ko na successful. Yung bang kahit may technical difficulties na nangyayari dito, nandun pa rin, hindi umaalis. Ang problema nga lamang ngayon, hindi ko pa nakikita kung may mga feedback tayo dahil test broadcast pa lamang ito. So, sa puntong ito, gusto ko lang bigyang diin yung tinalakay ko. Diba? Yung change, yung pagbabago. Ang pagbabago po sa buhay natin, makikita nating maganda kung ito inilalapit tayo sa paggamit ng ating mga kailangan sa buhay. So, sana naman sa pagkakataong ito, economically speaking, sapat ang ating kabuhayan. Meron tayong sariling seguridad. Dahil yung dalawang yan, bago magkaroon ng pandemic, fulfilled yan. Hindi yan pinoproblema. Kaya siguro naman, kahit mayroong pandemya, ganun pa rin naman. Kaya ang bibigyan natin ng pansin, yung pangatlo, pang-apat, at yung pinakamataas, pang-5. Meron pang pang-6. Ano yon? Yung acceptance. Yung pagkilala ng kapwa-tao. Dahil kapag binigyan ka nila ng pagkilala at paggalang, tumataas yung tinatawag nating self-esteem. Hindi po ego yung esteem. Maraming tao na maraming kakayahan na hindi nila napapansin na okay sila sa ibang tao. Pero sa isip nila, hindi pa sila okay. Diba? Yan ang mga bagay na kulang sa tinatawag nating esteem. Kumbaga sa Pilipino, tinatawag nating KSP. Sabi nila, kulang sa pansin, di ba? Pero iba tawag ko dyan kulang sa papuri. Kasi nga, kung nasa bahay ka ngayon, may pumapansin ba sa'yo? Yung mga kasama mo bahay, nakaka-appreciate ba sa mga ginagawa mo? Ano ba yung mga ginagawa mo araw-araw? Na-appreciate mo ba yung
ginagawa ng mga tao sa paligid mo, sa buhay mo. Lalo na ngayon na mas malamang sa hindi na magkakasama kayo sa bahay. Dahil kung okay naman kayo economically, saka secured kayo financially, meron bang bonding ang pamilya na masasabi natin na nasa level na natutugunan yung ating pangangailangang magmahal at mahalin, makilala at kumilala. Dahil hanggat hindi mo natutugunan yung mga pangangailangan na yan, hindi ka magkakaroon ng yung second to the highest na sinasabi ni Abraham Maslow, yung tinatawag nating self-actualization. Ako, masasabi kong narating ko na yun eh. Bakit? Kahit papano, recognize na rin ako bilang isang teacher. Yun nga lang, yung pagsasalita ko rito, parang nagle-lecture ako. Kulang na nga lang, meron akong visual aid or PowerPoint eh. Di nagbibigay na ako ng webinar. Nagbibigay po ako nun. At kung hindi nyo na itatanong, nagbibigay din po ako nagfa-facilitate din ako ng retreat. Pagbigay na rin ako. Dati po akong volunteer facilitator ng isang Christian Formation Program for the Youth ng Catholic Bishop Conference of the Philippines. Ang tawag po dyan yung Youth Encounter na ginawa ni Monsignor Ping Molina ng Virac Catanduanes. Unfortunately, sa kabilang buhay na. Shout out sa mga kasama sa Youth Encounter na kay Gilbert na touch. Yun. Pag nabanggit yung KSP. Ang isa sa sinasabi namin sa KSP, hindi yung kulang sa pansin. Kulang sa papuri. Diba? Yung bang bihira ang nagsasabi sa atin ng mga bagay na gusto nating marinig. Lalong-lalo na yung salitang okay ka. Kung wala ka dito sa buhay ko, siguro mahihirapan ako. Yung tinatawag na kinakailangan ka ng ibang tao. Dahil ang kapwa-tao, lahat tayo, kung kailangan man natin na makakuha ng mga bagay para sa atin, meron din tayong pangangailangang magbigay. At ano ba yung kaya nating ibigay? Gaya ko. Wala naman akong sapat na material na bagay para mamahagi. Pero meron akong kakayahan, karanasan, karunungan, na gaya nito na ibinabahagi ko sa inyo. Kahit walang bayad, okay lang. Diba? Bakit? Kasi habang nagbibigay ako, alam ko may halaga pa ako sa mundong ito. Kaya yung mga nabubulag, nagkakaroon ng kapansanan, madalas na de-depress. Pero maganda nga ang ginawa ng ating CEO, si Elmer Francisco, dahil binibigyan niya ng pagkakataon yung mga taong may mga kapansanan na lumalaban sa buhay. At yan, isang halimbawa na tayo ay may sariling kakayahan at meron tayong misyon na dapat gampanan natin para makuha natin, marating natin yung dapat maging tayo. Gaya na sinabi ko noon,
pag ikaw pinanganak, mayroon kang pupuntahan. Ang dapat mong gawin, alamin kung paano mo mapapaigsi, kung nasaan ka, at kung anong yung pupuntahan. Mapaigsi at mapaigsi hanggang makamit mo yan. Yan ang tinatawag nating self-actualization. Okay? So, sana, doon sa mga nakinig, may makita man lang akong mga comments sa inyo para feedback, kung ano't ano man, negative or positive, most welcome. At kung kinakailangan, kung gusto ninyong magkaroon tayo ng interaction, i-message nyo lang po sa Facebook. Ang pangalan ko, Catalino Enriquez. Of course, sinasabing ang palayaw ko si Sir Cat. Pero, yun po. Magkaroon tayo ng konting palitan ng paliwanagan, magkausap, at sana magkaroon tayo ng regular na tagapakinig. Muli, ito po ang inyong lingkod, si Sir Cat, na humugot sa pang-apat na araw. Agosto na po tayo ngayon. At next month, bare months na tayo. At sana pagdating noon, medyo iba na. May malaking pagbabago na sa ating kalagayan at matapos na ang pandemyang ito. Muli, namamaalam, magkita-kita tayo bukas mula alas 4 hanggang alas 5 dito sa EFI Jeepney Station. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bye-bye.